Surprise! Na-surprise ba kayo? Hindi nyo nakita ngayon si Yorme Isko. Ako rin na-surprise Bakit ako nandito ngayon? Kaya lang, pinararating po ng ating Yorme na siya po ay nangihingi ng paumanhin na hindi po siya ang magbibigay ng capital report natin ngayong hapon dahil po namamaga po ang kanyang pisngi. Meron pong problema sa kanyang ngipin at mahihirapan po siyang magsalita. Kaya po, pwede na po nyo akong pagtiyagaan muna ngayong hapon. Well, I will do my best po para maibigay sa inyo ang lahat po ng mga kaganapan na nangyari po ngayong linggo. Anyway, magsisimula po tayo sa atin pong coronavirus update. Ngayon pong araw na ito ay nakapagtala po tayo ng panibagong 65 na kaso. So, ang atin pong mga active cases ngayon sa araw na ito, October 9, ay nasa 793 na po. Pero magandang balita dahil marami na rin po tayong mga recovered cases. Ang atin pong bagong mga recovered cases ay nasa 132 na po, bringing our numbers to 16,187. Pero syempre, kung meron po tayong magandang balita, meron din po nakakalungkot na balita dahil tayo po ay nagkaroon na naman po ng mga deaths. 5 lang naman po, pero sa pamilya po ng mga namatayan, ang amin pong taus-pusong pakikiramay. Patuloy pa rin po ang atin pong gold standard testing, yung atin pong RT-PCR swab test, at ngayon po ay nasa 29,893 na po ang ating nabigyan ng swab test o nagawan po ng swab test. Ito po yung atin pong gold standard na pagtetest po para sa COVID-19. Samantala, yung atin naman pong serology testing na nangyayari po sa atin pong 5 ospital at dyan na rin po sa Quirino Grandstand, sa atin pong drive-thru, meron na po tayong 47,643 na na-test po natin using our serology testing. Ang atin naman pong mobile testing na kung saan ay pupunta po yung atin pong mobile van sa iba't ibang barangay po. Tayo po ay nakapagtala ng 10,791 na nagawan po natin na ating serologist testing sa atin pong mga barangay. At syempre po, doon naman po sa mga nagwo-walk-in po sa atin pong 5 ospital, meron na po tayo na italang 21,931. Araw-araw pa rin po itong nangyayari o nagaganap dyan po sa Quirino Grandstand at sa atin pong mga 5 ospital. Paalala po, ito po ay hindi lamang para sa mga Manilenyo, kundi pati na rin po sa ating mga karatig na mga syudad. Kaya po, kung maaari po at meron naman po kayong panahon, mas maigi po na tumungo po tayo sa atin pong mga testing centers. Sabi nga po ng atin pong Yorme, ang atin pong pagtitest ay inclusive po dahil karamihan naman po ay dito nagtatrabaho sa Maynila, dumadalaw sa Maynila, at syempre gusto naman po natin na mabigyan ng kapanatagan ang kanila pong pag-iisip na sila po ay walang COVID or coronavirus. Ngayon naman po, mapunta po tayo sa allocation po ng atin pong mga beds sa atin pong 6 na ospital at sa atin pong mga quarantine facilities. Sa atin pong mga ospital, yung atin pong 6 na ospital, tayo po ay nakapagtala na ng 36% na occupancy rate. Kung makikita po nyo, ang atin pong COVID-19 na bed capacity dapat po nasa 312. Pero ang na-occupy lang po ay 113. Isa lang pong patunay na bumababa na po ang atin pong mga kaso ng COVID na nadadala po o na-admit po sa ating mga ospital. Medyo maganda-ganda na po yung numero, pero lagi nga po nating sinasabi,
Hindi po tayo kailangan maging kampante dahil anytime po, pwede pa rin po itong tumaas lalo na kung hindi po tayo mag-iingat. Sa atin naman pong mga quarantine facilities for positive cases, meron po tayong 74% na occupancy rate. Ibig sabihin po sa atin pong siyam na COVID positive quarantine facilities, ang atin pong bed occupied ay nasa 266 na po. Medyo mataas pa rin po ito. Ito po yung mga asymptomatic cases natin na hindi naman po kailangan dalhin sa ospital. Kaya mas minabuti po natin na sa mga quarantine facilities na lang po natin sila ilagay at alagaan. Siyempre po, ayon na rin po sa kagustuhan ng Department of Health, mas maigi po na ma-isolate talaga natin agad ang atin po mga COVID positive cases at ito po ay sa pamamagitan ng atin po mga quarantine facilities. Isa po sa magandang balita, meron na po tayong 13 quarantine facilities. Next week po, abangan nyo, madadagdagan na naman po tayo ng isa pang quarantine facility. Ngayon siguro matatanong nyo, ba't nagdadagdag na naman kayo ng quarantine facility kung sinasabi nyo na bumababa na ang ating dami ng nagkakaroon ng coronavirus? Siyempre po, ang atin pong pamahalaan lungsod laging anticipatory. Ano ibig sabihin nun? May mga dadating na po tayo, mga holidays. Dadating po ang Pasko. Mga pagtitipon-tipon po na talagang minsan hindi po natin maiiwasan. Kaya sana naman, although ini-expect natin na baka ho, tumaas na naman ang numero ng atin pong mga positive cases. Kaya po ang inyong pamahalaan lungsod ay gumagawa na po ng paraan para paghandaan po ito. Alam naman po nyo, gusto po ng atin pong lungsod na lagi po tayong nauuna. Hindi po yung, kung andyan na po yung problema, saka pa lang po natin aaksyonan. So yan po kung bakit po tayo magdadagdag na naman ng panibagong quarantine facility. Doon naman po para sa ating mga suspected cases sa ating pong quarantine facilities, ang atin pong occupancy rate ay nasa 98% na. Sino ho ba itong mga nasa ating quarantine facility na ito? Ito po yung mga kaanak ng mga nag-positive. Ito rin po yung mga nag-positive sa atin pong serology testing na nag-aantay po ng resulta o na sila po ay maswab. Kasi para po sa kaalaman nyo, ngayon po ang ginagawa na po nating serology testing, kung dati po ay IgG, ngayon po ay IgM na. Ang ibig pong sabihin, kung pag nag-positive po tayo dun sa IgM serology testing, ay malaki po ang porsyento na tayo po ay magpa-positive sa atin pong PCR swab testing. So, at saka nga pala po, ngayon po sa kasalukuyan ay nire-repair po at dinedecontaminate yung isa pa po nating quarantine facility for suspected cases. Kaya po, sa ngayon, isa pa lang pong quarantine facility for suspected cases ang atin pong ginagamit. Yan po ay yung nasa Tondo. Pero wag po kayo mag-alala. Pag tumaas po ang atin pong suspected cases, ay nakipag-ugnayan na po ang Manila Health Department sa DCS doon po sa Tondo na paaralan na kung saan po ay bubuksan nila ang kanila pong mga rooms. Total, wala naman pong pasok ngayon. Doon na po natin ilalagay yung mga karagdagan natin mga suspected cases. So, wag ko kayo mag-alala kung kayo po ay meron po mga kasamahan sa bahay na nag-positive po sa IgM o di kaya ay maaring nahawa po ng mga positive cases, meron naman po tayong isolation facility po para sa kanila. Para po sa mga iba pang updates na mga nangyari po sa ating lungsod ngayong linggo, sisimulan po natin nung Lunes. Meron pong napakahalaga
Andun na ba tayo, Jet? Ay, hindi pa. Nandito pa pala tayo sa isa pa namin. Bago ako magpunta doon sa nangyari nung Lunes, nakalimutan ko pong banggitin na atin pong inilunsad na yung ating targeted swab testing na sinimulan po natin nung Martes. Ito po, bakit po natin sinabing targeted mass testing? Dahil talaga pong tinuunan natin yung atin pong mga nagtatrabaho sa atin pong mga markets o sa atin pong mga malls, ang atin pong mga tricycle drivers, ang atin pong mga jeepney drivers. Sila naman po ang binigyan natin ng libreng swab testing. At nagpapasalamat po nga sa atin ang atin pong mga vendors sa retail market dahil sila po ang una pong nakapag-experience na swab po ng libre dito po sa ating targeted swab testing. Dumalaw nga po ako dyan sa retail market at nakausap ko po yung atin po mga vendors. Medyo marami din po sa kanilang mga seniors at talaga naman pong tuwang-tuwa sila at nangyari po itong swab testing natin or ating mass swab testing dahil unang-una, syempre, libre po. Wala po silang ginastos. Pangalawa po, syempre, kapag lumabas na po yung resulta, mawawala na po yung agam-agam nila sa sarili nila na sila po ay may COVID-19 kahit na po sila ay walang nararamdaman. At syempre, habang sila po ay nagtitinda, ay meron po silang confidence na hindi po nila mahahawa yung kanila pong mga parokyano o yung namimili po sa kanila. At ang mas importante po, syempre, pag uwi po nila sa bahay, ay mapapanatag din po ang kanilang pamilya na kahit po lumalabas ang kanilang mga mahal sa buhay para po kumita para sa kanila ay safe pa rin po sila. So, yan po ang kagandahan ng nangyari pong swab testing sa retail market. Pagkatapos ko po nang galing sa retail market, dumiretso naman po ako sa Baseco. Doon nga pala sa retail market, marami po tayong na-test from Tuesday hanggang kanina po. Nasa 505 vendors na po ang atin pong na swab test and they are just awaiting po sa resulta po ng kanilang swab testing. Pagkatapos nga po noon ay dumiretso naman po ako sa Baseco compound. Doon naman po ginawa ang testing para sa atin po mga tricycle drivers at mga jeepney drivers. Napakarami po nila lalo na po nung unang araw. Dinayo po ang Baseco hindi lamang po ng mga tricycle and jeepney drivers na nakatira po sa Baseco, kundi pati rin po yun sa mga taga-parola. Nagpunta rin po ron to avail of our free swab testing. At alam nyo po, karamihan po sa kanila mga first time pa lang pong na-swab. Ibig sabihin lang po nun, number one, wala po sila talagang capability or capacity para makapagpaswab po dahil alam naman po nyo na napakamahal pong magpaswab. Siguro po ang pinakamura po, 4,000, 5,000, pero pag nagpunta po kayo sa mga pribadong institusyon, umaabot po ng 8,000 at lahat po to ay ibinibigay natin ng libre para po sa ating mga vendors, sa mga drivers po natin, both tricycle and jeepney drivers, and of course sa ating po mga mall employees. Sa kasalukuyan po, ang atin pong na-swab sa atin pong mga tricycle and jeepney drivers ay umabot na po sa 504. Dumako naman po tayo na malalaking malls na kung saan po natin ginawa ang atin pong swab testing. At umabot na po sa 1,068 po ng mga empleyado ng mga malls na ito ang atin pong nabigyan ng libreng swab testing. Ano-ano ho ba itong mga malls na ito? Nandyan po yung Lucky Chinatown, yung Robinsons Manila,
at saka po yung dalawang SM po, ito pong katabi natin sa City Hall, yung SM Manila at saka po yung sa SM San Lazaro. At nakausap ko nga po yung isa po dun sa Robinsons. Pagpasok ko po sa Robinsons, yung sa security po, tuwan-tuwa. Taga-Quiapo po siya eh. Sabi nga ho niya, first time po niyang nagpaswab at napakatagal na po niyang hindi nakikita ang anak niya. Kaya napakaswerte po niya kasi pagkatapos po ng pag-swab sa kanya at sana po lumabas na negative, ay makakauwi po siya para madalaw po ang kanyang anak. Kaya po malaki pasasalamat po syempre sa atin pong lungsod, ang ipinapaabot po lalo-lalo na kay Yorme ng atin pong mga nabigyan ng libreng swab testing. Paalala po, ito pong lahat ng ito ay nagawa natin hindi lamang po sa ating sariling kakayahan, kundi na rin po sa tulong ng national government. Bakit po? Dahil unang-una po, sila po ang nagbigay sa atin ng makina para po makapaggawa tayo nitong swab testing na ito. Isa po ay galing po sa DBM, ang isa naman po ay galing naman po sa DOH. Siyempre po, pasalamat po sa Ayala Group of Companies na sila po ang gumawa ng ating molecular laboratory at siyempre po kay President Rodrigo Roa Duterte. Meron po sinasenya sa akin si Jet. Pakinggan po natin yung mga gusto magpasalamat po sa isinagawa nating free swab testing. Andyan na ba ang kanilang video? Ayan. Si Paulo Adrian Piñaranda, miyembro ng mga Roda. Maraming salamat po sa palibreng swab test niyo. Ako nga pala si Paulo Adrian. Yan sa ano yan? Sa Baseco compound. Okay na? Isa lang po yan. O, ayan pa. So, ilan lamang po yan sa mga na-test natin sa Baseco compound. Yan po yung ating mga tricycle drivers at yung mga sa FEJODAP, kung hindi pa ako nagkakamali. So, pagpatuloy po natin, alam nyo ba na kahapon lamang, syempre, ay ipinasa ng Konseho ng Maynila yung isa pong napaka-importanting ordinansa na naman po na pagtugon po sa mga hinaing o reklamo po ng ating mga nasasakupan doon po sa mga parang wala pong pagmamalasakit na nag-iingay kahit na po ongoing ang pag-aaral ng ating pong mga anak. Ipinasa po natin yung Ordinance Number 8688 na kung saan po ay mahigpit na ipinagbabawal sa lungsod ng Maynila ang paggamit ng karaoke, ng videoke, at iba pa pong sound-producing devices na nakakaistorbo sa ating pong mga komunidad. Ngayong nagsisimula na po ang online classes. Ito po ay magsimula ng Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ngayon, tatanungin nyo, bakit pati Sabado kasama? Siguro nagtataka po kayo. Alalahanin po nyo, marami rin pong mga college students ang may pasok po ng Sabado. Kaya po talagang in-include po namin ng Sabado nang sa gayon po ay maproteksyonan naman natin o mabigyan naman po natin ng magandang environment, kung masasabi mo, ang ating pong mga mag-aaral. Siyempre, unang-una na nga, napakahirap na nga mag-aral dahil online. Madali pong ma-distract ang ating pong mga mag-aaral. Tapos may maririnig ka pang
nag-iingay sa iyong paligid, lalo na pong mahihirapan po ang ating mga mag-aaral. Kaya nga po kami po ay nakikiusap na sana po ay sundin natin ang ating ordinansang ipinatutupad na po. Bigyan naman po natin, let us be sensitive po sa ngayon. Dahil po, alam nyo naman, sabi nga ho nila, pag ganyan po na hindi po tayo nakikisama sa mga pangangailangan po natin ngayong pandemya, ay lalo po tayo magkakaroon ng problema. So, maging sensitive po tayo o maging aware po tayo na meron po tayong mga adjustments na talagang kailangang gawin habang tayo po ay nasa loob ng pandemyang ito. Konting tiis lang po. Sa bagay, hanggang alas 5 lang naman yan eh. Pagdating po ng alas 6 o 5:01 ng Sabado, pwede na po kayong mag-ingay. Sabi nga nila, di ba, Sabado nights. O di ba, pwede na kayo mag-party-party pagkatapos po noon. Pero, in the meantime po, pagbigyan naman po natin ang ating mga mag-aaral, isipin po natin sila, ang kanila pong kapakanan habang sila po ay nag-aaral. So, yan po ang Ordinance number 8688 na mahigpit pong ipapatupad sa ating pong lungsod. Sabi nga nila, maikwento ko lang, na yung ibang mga lungsod ay susunod na rin po. Ang isabi nga ho ng isang konsehal ay nanghingi na ho ng kopya ng ating pong ordinansa, yung iba pong mga lungsod, para maipatupad na rin po nila sa kanila pong mga lugar. Kasi ho, syempre kung ano po yung reklamo sa atin, yun din po paniguradong reklamo po sa kanilang mga lugar. So, ayan po ang ating pong ordinansa na ipinatutupad na po natin ngayon. Noong Miyerkules, kung hindi po ako nagkakamali, pagdating po ng alas 6 ng gabi, ay atin pong binuksan sa publiko ang Anda Circle. Andun ba kayo? Yan po ang pinagandang Anda Circle po dyan sa may bukana ng Intramuros, papunta po ng port area. Napakaganda po niyan. Siyempre may dancing fountain na naman po. Parang kagaya po niyan yung nandito po sa atin pong kartilya. At ito po, again, wala pong ginastos dito ang lungsod ng Maynila. Ito po ay ibinigay sa atin, hinandog po sa atin ng Asian Terminal Inc. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy nyo pong pagsuporta sa lahat po ng mga proyekto at programa ng lungsod ng Maynila. Maraming salamat po, Asian Terminal Inc. Ito po, mas pinaganda natin yung bantayog ni Simon de Anda y Salazar. Alam nyo ho dati, pag nagpupunta po ako sa Tondo, dyan po kami magdadaan, no? Parang isang piraso lang siya ng, parang tibag lang siya ng napaka-ordinaryong monumento, walang pumapansin. Marami pa nga dyan na mga natutulog. Yung mga atin pong mga street dwellers, dyan po sila. Pero ngayon po, pinaganda po natin siya, bagamat tayo po ay nasa kalagitnaan ng pandemya. Ang sinasabi nga ni Mayor ay kailangan po tayong magpatuloy na mamuhay ng parang normal kahit na po tayo ay nasa kalagitnaan ng pandemya. So muli po, napakaganda na naman pong pasyalan dito po sa ating lungsod, ang Anda Circle po. Sinasabi nga pong isa na naman pong Instagrammable na lugar dito po sa ating lungsod. So, maraming salamat po sa DTCAM, of course, sa engineering, sa city electrician, sa ating po mga kapulisan na magbabantay po dyan para po lalo po nating mapanatiling malinis at maayos at hindi po masisira
ito pong ating bagong Anda Circle. Next, nung Lunes po ay meron po tayong napaka-importanting bisita na nagpunta po dito sa ating lungsod. Tayo po ay binisita ni Ambassador Anke Reintenstuhl, tama ba ako ng pagkakasabi, at ng National Museum Director na si Mr. Jeremy Barnes. Bakit po sila nagawi sa atin dito? Kasi po, in-unveil natin yung Berlin Wall na nandito po sa ating lungsod. Alam nyo po, ito pong fragment nito ay yung ika-22nd o 22nd, tama, na fragment out of 40 na fragments po ng Berlin Wall. Ito po ay ibinigay sa atin noong October 8, kung di po ako nagkakabali, 1986. Bilang regalo na po sa atin in commemoration po nung 25th anniversary ng fall of the Berlin Wall. Ito po ay pansamantalang pinangalagaan ng National Museum, pero napakaswerte na naman po ng mga batang Maynila at ng lungsod ng Maynila dahil inilipat po sa kartilya ng Katipunan ito pong fragment na ito ng Berlin Wall. Ito pong fragment na ito ay sumisimbolo po ng isang panibagong buhay po sa Germany na natanggal na po ito at natanggal na po yung ano ba sinasabi lagi ni Mayor, yung divisiveness, at nagsama-sama na po sila ang East at ang West Germany po. At ito rin po ay sumisimbolo ng pagkakaisa ng Berlin at ng lungsod ng Maynila. Ayan po makikita po nyo, napakaganda po niyan. Yung makulay po na parte ng wall, yan po yung nasa west side. Pag pumunta po kayo sa likuran, yun naman po yung parte ng wall na nandun po sa east side. Another Instagrammable place to visit po dito sa lungsod ng Maynila. Sinasabi ko nga po kay Yorme Isko, ang sarap na po mag-walking tour dito. Diyan pa lang, dito pa lang, paglabas natin ng City Hall, andyan na yung Lagos Nilad. Maglalakad ka lang ng konti, andyan na po yung Cartilla. Tapos, andyan po yung Berlin Wall. Sa likod po ng Berlin Wall, andun po yung Kapitolyo. Masarap po ang kape dyan. At sariling atin. Diba? Support local nga po, sabi ni Kalevi. Diba, Kalevi? Oh. At syempre po, marami pa po tayong mga proyekto na kung saan po ay lalo po nating pagagandahin at palilinisin po ang ating lungsod. Pagkatapos po ay patuloy pa rin po ang ating po mga regular na ginagawa, patuloy pa rin pong paglilinis ng ating pong lungsod. Siyempre, nandyan po yung mga declogging na ginagawa natin, mga cleaning operations po sa buong Maynila. Ginawa po natin sa Balintawak at Mayhaligi Street, dyan po sa Tondo. Yung ating pong paglilinis, siyempre, sa pamumuno po ng Department of Engineering and Public Works. At patuloy pa rin po yung iba pa pong operation, hindi lamang po dyan. Yung atin po mga iba't ibang departamento dito sa loob ng Maynila, meron po silang weekly na ginagawang clean up. Kahapon nga po yung DTCAM, naglinis din po sila, patuloy pa rin po sila naglinis. Ang atin po mga ospital, yung atin po mga empleyado sa atin po mga ospital, gumagawa rin po sila ng kanilang weekly clean up. At patuloy po ito, hindi po natin pinababayaan at hindi ho tayong papayag na maging madumi pong muli ang atin pong lungsod. Diba tayo Manila God first? Diba? Sabi nga nila, cleanliness is next to godliness. Kaya po, panatilihin po nating malinis po ang ating kapaligiran. Nung kami po ay nangangampanya ni Yorme Isko, alam niyo po, lagi po niyang sinasabi, hinihingi po niya yung sa mga nakakausap po niya, sinasabi niya, pwede ba akong humingi sa inyo
ng kapalit ng lahat ng mga pwede nating magawin kung sakasakali pong mananalo siya o magiging alkalde po natin. Sinasabi niya, pwede ba linisin niyo ang inyong una-una syempre yung inyong pong mga bahay. At kapag hindi pa ho kayo pagod, yung inyong pong kapaligiran. At pag hindi pa ho kayo pagod, yung kapitbahay niyo, pwede na rin ho yung pakialaman. Siyempre po, pag lahat-lahat po tayo nagtulong-tulong, ay mapapanitili po nating malinis po ang ating pong lungsod. So, siyempre, nakikiusap po tayo na bagamat nandito po kami, para po patuloy na linisin ang ating pong lungsod, ay nanghingi pa rin po kami ng kooperasyon at tulong po sa inyo. Siyempre, mas marami po tayo magagawa kung tayo po ay sama-sama. Noong Sabado po, ang ating pong Yorme Isko ay naglibot-libot po sa ating pong mga pinaglalagakan ng ating pong mga street dwellers. Mahigit 200 pa pong pamilya ang nasa ating pong Rasak Covered Court. Andiyan po makikita nyo sa ating pong screen na kung saan po naglibot po si Yorme Isko para makita po ang sitwasyon ng ating pong mga street dwellers, na makikita naman po nyo na sila po ay pinangangalagaan po ng ating pong Manila Department of Social Welfare. Sinisiguro po na sila po ay mabibigyan ng kanila pong makakain umaga, tanghali at gabi, na sila po ay may maayos na matutulugan. Of course, na sila po ay meron pa ring social distancing, kaya makikita po nyo, meron po silang sarili-sarili nilang kubol na para po hindi sila nagkakahalo-halo. At syempre po, paminsan-minsan, yung atin pong masko, meron pang libreng pasini na ginagawa po para naman po na-entertain din po natin ang atin pong mga street dwellers. Ganyan po ang pangangalaga na ginagawa natin. Bagamat hindi naman po sila lahat talaga ay taga Maynila, ay atin pa rin po natin silang pinangangalagaan. Sabi nga ni Mayor Isko, napakahirap na nga po ng buhay, pababayaan pa po natin sila. Siguro naman po, nakakalungkot na yun masyado. Kaya hanggang makakaya po natin na maibigay po ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, ay gagawin po natin. So yan po ang ginawa pong inspeksyon ng atin pong Yorme noong nakaraan pong Sabado. Patungkol naman po sa ating air quality monitoring update. Yung atin pong air quality monitor, nandyan po yan sa Mehan Garden. Ngayon po, nagkaroon po tayo ng air quality index na 49. O masasabi po natin nasa good pa rin po tayo. Alam nyo, talaga pinipilit natin na maging maaliwalas po ang Maynila. At nagdadagdag po tayo na makikita po nyo yung atin pong mga vertical garden. Mas pinapalawak po natin ang atin pong green spaces. Nang sa gayon po, kahit na po tayo ay nasa loob ng pandemya, kahit papano po ay makakalanghap pa rin tayo ng sariwa at malinis na hangin. So, 49 or good po ang atin pong air quality index ngayon pong linggo. Siyempre, patuloy pa rin po ang ating pong mga Baseco Beach Warriors at ang ating pong mga Estero Rangers. Patuloy pa rin pong paglilinis nila sa ating pong Baseco Shoreline. Andyan po, wala pong tigil yan. Hindi po alintana sa kanila na po pwede po silang ma-expose dito po sa atin pong coronavirus. Patuloy pa rin po nilang ginagawa ang kanila pong tungkulin. So maraming salamat po sa DPS Baseco Beach Warriors at sa atin pong DPS Estero Rangers. Ang kanila pong nilinis ngayon, syempre ito pong ating mga Estero Rangers, ang nilinis po nila ay ang Estero de Quiapo, Estero Tripa de Galina at Estero de la Reina. Yan po ang mga nilinis nila. At patuloy pa rin po ang paglilinis ng ating pong mga estero upang matiyak po natin at mapanatili po nating malinis ang mga ito.
Patuloy pa rin po ang regular flushing na ginagawa po ng MDR, RMO at ng DPS. Makikita po niyan, araw-araw po nililinis po nila ang ating pong mga kalye, partikular po sa Divisoria, sa Recto, Tondo, Asuncion, Binondo. Patuloy po ang flushing operations na ginagawa nila. Kaya nga po nakikita nyo, kung ikukumpara nyo po dati, mas malinis po di hamak ngayon ang mga lugar na ito. Kahit na po masasabi natin na ang foot traffic po dyan ay napakadami po. At syempre, andyan po ang ating pong mga manininda para panatilihin po nating mga malinis ang mga lugar na ito para po syempre mas lalo pong dayuhin at masabi naman po ng ating po mga mamimili na kahit po medyo busy po yung mga lugar na yan, ay malinis pa rin po. So maraming salamat po sa MDR, MMO at sa DPS, syempre sa pamumuno po ni Director Arnel Angeles at ni Director Kenneth Amurao. Inilunsad na po ng OSCA yung OSCA, Office of the Senior Citizens Affairs, yung tinatawag po nilang Oskalinga Center sa bawat distrito po dito sa lungsod ng Maynila. Meron po tayong 6 na distrito, kaya meron po tayong 6 na Oskalinga Centers. Saan-saan ho ba ito? Sa District 1 po, nandyan po yan sa Vitas Aquatic Center. Sa District 2 naman po, nandyan po sa TESDA Old Building. Sa District 3 and District 4 po, dyan po sa Paraiso ng Batang Maynila. Sa District 5 po, sa Bagong Buhay Complex at sa District 6 sa Teresa Covered Court. Bakit po natin inilunsad ito? Para po may mapuntahan na po yung ating mga lolo't lola, yung ating po mga magulang na mga senior citizens na kung meron po sila mga katanungan o mga reklamo na maaari pong tugunan ng ating pong mga empleyado po ng Office of the Senior Citizens Affairs. Hindi na po nila kailangan tumungo pa dito sa City Hall, lalo na't kung malayo po sa kanilang mga bahay. Doon na lang po sila pupunta kung saan po sila mas malapit. And hopefully po, yung kanila po mga katanungan ay matugunan po ng ating Office of the Senior Citizens Affairs. Ito po ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes, mga lolo't lola, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon. So, kung meron po kayong mga katanungan, at lalong-lalo na po, kadalasan po yatang katanungan ngayon yung tungkol po dun sa kanilang PayMaya card, di ba? Doon po kayo makikipag-ugnayan dito po sa ating mga Oskalinga Centers sa iba't ibang mga lugar na to. Speaking of PayMaya card, alam ko may update na tayo eh. Kung hindi po ako nagkakamali, marami-rami na po ang nabigay nating mga PayMaya card sa ating pong mga lolo at lola. As of October 8, 2020, 47,337 na pong PayMaya card ang na-distribute natin. So, ano bang target natin? Nasa 90,000 to 100,000. So, marami-rami na po tayong na-distribute at patuloy pa rin po tayong magdi-distribute. Araw-araw po yan ay pupuntahan po kayo ng atin pong Office of the Senior Citizens Affairs para po ma-distribute na po yung inyong mga PayMaya cards. Kaya, konting pasensya lamang po ating mga lolo't lola. Makakasiguro po tayo na makakarating at makakarating po sa inyo ang inyong mga PayMaya cards. Meron pa po palang update. Meron pa hong karagdagang 28,754 na cash cards ang for release na rin po. So, another 28,000 na mga
senior citizens natin ang makakatanggap na po ng kanilang mga PayMaya cards. Check-checkin nyo po. Lagi po namin sinasabi na i-check nyo po at meron na pong laman niyang inyong mga PayMaya cards. So, yan po ang update natin sa atin pong mga lolo, lola at mga senior citizens nating mga magulang. Another good news po. Punta naman tayo sa ating pong mga universities. As of today, ang atin pong mga mag-aaral o mga estudyante po ng Universidad de Manila or UDM ay nakatanggap na po ng o nakapag-release na po ng 920 tablets po na gagamitin ng atin pong mga mag-aaral ng UDM. Ito pong mga tablet na to, wala po tayong ginastos wala pong pondo ng ating lungsod na ginamit po dito. So, saan po natin kinuha yung pondo para ibili ng mga tablet para sa ating mag-aaral? Alam naman niya si Mayor, panay ang pagmomodel. Siyempre, di ba? Guwapo. Kaya po, lahat po ng mga nakakala po ni Mayor sa kanya pong pagmomodel, ay idinidiretso na po niya sa atin po mga paaralan, sa atin po mga ospital, na kung ano po yung mga pangangailangan ng atin po mga iba't ibang institusyon dito sa lungsod ng Maynila, doon na po dumidiretso yung tinatawag nga nilang professional fee sa pagiging model ni Yorme Isko. Ako kaya, may kukuha kaya sa aking model? Pwede po ako. Wala pang nagtatap sa akin. Pwede po kahit sa 10 times patis. Ready ako. Pwede po ako pag-model. Diba? Anyway, nagpapatawa lang po ako. So, napamigay na po ng atin pong UDM President, Ma'am Malutikia. Pati po, kasama na po yung prepaid home wifi kits. Kasama po ng tablets para po sa ating mag-aaral. Siyempre, para po meron silang internet connection. Again po, yun pong wifi kits na to, ba? Galing sa sweldo ni Ma'am Malu. Mabuhay ka, Ma'am Malu Tikia. Sana dumami ka pa. Siyempre, maraming salamat po sa inyo, Ma'am, dahil alam naman po natin na ang makikinabang po sa tablets na ito, plus, syempre yung Wi-Fi connection po, ay yung mga poorest of the poor na atin po mga mag-aaral sa UDM. So, maraming salamat po, Ma'am Malutikia, sa inyo pong pagtulong po sa atin pong mga mag-aaral. Patuloy pa rin po ang ating pong Kadiwa Rolling Store. Ngayon naman po ay sila po ay pumunta sa Barangay 109 at sa Barangay 131 sa District 1. Siyempre, ano bandala ng ating Kadiwa? Siyempre, mga murang bilihin po. So, maraming salamat po sa ating po mga partners. Siyempre, nandiyan po ang Department of Agriculture, Tinapayan, ang San Miguel Food Corporation, Igorot Crops, LM Cereals, Dagupan, Boneless Bangus, and Food Crafters na kung saan po ibinibigay po nila or sa mas mababang halaga. Ito po mga pwedeng bilhin po sa atin po mga Kadiwa, excuse me, rolling stores. Alam nyo, mas maganda nga po itong Kadiwa. Hindi na ho nyo kailangan pang pumunta sa palengke. Siyempre, mas nag-iingat po tayo ngayon. Inilalapit na po namin sa inyo ito pong mga pwede nyong bilhin o mga panindang ito nang sa gayon po, nandyan na lang po sa barangay nyo. Hindi na po kayo lalabas pa ng barangay nyo. Mas makakaiwas po tayo sa posibleng pagkakahawa po sa maaring meron pong coronavirus na hindi naman po natin alam. So, maraming salamat po sa bumubuo po ng Kadiwa Rolling Store. Update naman po sa ating mga face mask.
Sa araw na po ngayon, malapit na tayo sa target natin na 1 million. Nasa 954,068 na po ang total na cloth face mask ang na-distribute natin as of October 8, 2020. Tandaan nyo po, ang target po natin ay 1 million face mask. Malapit na. Bago pa dumating ang birthday ni Mayor, mabubuo na po natin yung target nating 1 million. Salamat po sa PESO, Public Employment Service Office, syempre po sa pamumuno ni Director Fernan Bermejo na nagse-celebrate ng kanyang birthday ngayon. Happy birthday, Director Fernan! Gandang pa-birthday yan, ha? 954,068 cloth face mask. Hindi lang po tayo nakapagbigay ng mga face mask sa atin po mga nasasakupan, nakapagbigay pa po tayo ng trabaho po dito po sa mga gumagawa ng atin po mga face mask. Konti na lang, mga ilan na lang? 45,000 na lang, naabot na po natin ang ating target. So, congratulations po sa PESO Office and happy birthday again, Director Fernan Bermejo. Uy, ang mga SK natin, tumutulong din para sa ating sa greening ng ating pong lungsod. Ang Sangguniang Kabataan ng Barangay 634 sa pamumuno ni SK Chairman Luis Araulio. Aba, gumawa sila ng vertical garden. Ang ganda-ganda. Andyan pa yung kanilang barangay number 634. Talaga naman pala, kung gusto mo talagang maging malikhain at the same time makakatulong ka sa iyong environment, pwedeng-pwede naman pala. Maraming salamat sa ating pong mga SK sa napakagandang proyekto po nito. Sana po yung ating ibang mga SK, kung wala rin naman po kayong pinagkakaabalahan pagkatapos po ng inyong mga klase, ay pwedeng-pwede nyo po itong gayahin. So, congratulations po kay SK Chairman Luis Araulio at sa kanya pong mga kasamahan sa napakaganda po nyong proyekto. Ang atin pong vertical garden sa Barangay 634. Ito pala mga kasama niya. Babanggitin ko na lang. Si Trisha, Kailan, Kate Ashley Pingol, Nico Araulio, Pat Martinez, Seth Elekin, Nicole Santos, King Soreta, Jason Ocampo, and Darrell Lacasa. Thank you very much po sa inyo. Good job sa inyong lahat. Ngayon po ay magbabasa po ako ng mga comments sa ating Go Manila app. Ito po ay isa sa mga komentaryo galing po kay Mr. Ryan Kyoge. Ang sabi po niya, thank you EDP Department. Manila Government Services are top-notch and can compete with other government services overseas such as where I am now in Singapore. The Go Manila app and your department's effort and fast response is very helpful for us OFW pa. Biro mo, taga Singapore. Mabuhay po kayo. Yan po ay isa sa mga comments galing po kay Ryan Kyoge patungkol po sa ating Go Manila app. Isa pa po ay galing naman kay Miss Christine Fernandez. The app service webpage is very convenient and helpful. Even if there is no pandemic, this kind of service is needed. The service that lets you pay your taxes online is very helpful. I cannot reiterate this more. This is very helpful. I hope other cities will implement this as well. Paying the taxes online is super convenient. No lines, no traffic,
And even if you are out of the country or out of town, you can still pay, which is very good. All positive. 10 out of 10. Wow! 10 out of 10. Maraming salamat po. The app itself is very easy to browse through. Not complicated at all. Thank you very much. Maraming salamat po, Miss Christine Fernandez po. Nakakataba po ng puso na nakakatulong po kami sa inyo sa pamamagitan po ng ating Go Manila app. Galing naman po kay Mr. kaya to, Almighty Tabuena. Magandang gamitin ang Go Manila mobile application at ang katulad nitong features sa website, lalo na ngayong pandemic. Siyempre, kung ayaw lumabas, mas safe at convenient in terms of health concerns kung nangangambang mahawa ng virus. Madali lang din gumawa ng account sa Go Manila. Nagbayad ako gamit ang Go Manila sa website ng RPT. Mabilis lang, basta pag-aralan lang ng mabuti. Efficient para sa akin ang system dahil hindi na kinakailangan pumila pa. Lalo ngayon, dapat nating isipin ang atin pong kalusugan. Napaka-helpful po talaga nitong Go Manila app natin dahil kung tayo po ay may pangamba na sa atin pong paglabas sa ating mga tahanan, ay tayo po ay magkakasakit, ay pwede po nating gamitin itong Go Manila app. So we continuously encourage everyone po na sana po ay i-download na nito itong Go Manila app at panigurado po mas magiging convenient sa inyo sa pagbabayad po ng inyong pong mga kailangan bayaran dito sa City of Manila, ito pong paggamit ng ating Go Manila app. So, maraming salamat po galing kay Almighty Tabuena. Galing naman kay Ernie Chua. Good job, Mayor Isko. It seems like I'm dealing with a private company, not the old Manila City Hall of yesteryears. Kudos to you and your people. You're a model mayor for these pandemic times. Di lang pandemic ha. Model si Mayor kahit hindi po pandemic. Always have the welfare and safety of your constituents in mind. By utilizing the internet, payment, and other services can be readily accessed without leaving the safety of your home. An added bonus is paying the fees using a credit card, which can give more leeway of paying the bill on a later date. Thank you so much. Galing po kay Ernie B. Chua. Ilan lamang po ito sa mga natanggap po natin, mga pasasalamat po dahil nagkaroon na po tayo ng Go Manila app. Again po, kami po ay nag-encourage sa atin pong mga taga-lungsod ng Maynila. Hindi lang po taga-lungsod ng Maynila, lalong-lalo na po sa ating mga OFW na gamitin po itong app na ito dahil malaki po ang maitutulong nito, very convenient po para sa inyo sa lahat po o karamihan po ng transactions na hindi na po nyo kailangan pang lumabas ng inyong mga tahanan. So yan po, meron pa ba akong nakalimutan sa atin pong mga naganap ngayong linggo, magaganap pa sa mga susunod na linggo. So, I guess yun na po. Tuloy na ba tayo sa... itanong mo kay Vice Yorme. Tanong mo kay Vice Yorme. Sana may masagot ako. Galing kay Jen Binoya. Jen Binoya. Hello po. Magandang araw po. Hi, Jen. Ano ang... Isa po pong mag-aaral na Yes. pamantasan ng lungsod ng Maynila. Okay. Bali, ang katanungan ko po ay about po sa SAP, Okay. Social Amelioration Program po. Okay. Kung kanino o paano po namin mako-confirm na kwalipikado po kami na kasama po sa mga katanggap ng SAP po.
Unang-una po, ang Social Amelioration Program po ay nasa ilalim ng Department of Social Welfare po. Sa ngayon po, ang maaari nyo pong mapagtanungan kung kayo po ay kwalipikado, syempre unang-una po ang Manila Department of Social Welfare kasi meron pong mga qualifications po na kailangan pong matugunan nyo. At syempre po, yun na, pwede rin po nyong tanungin sa DSWD NCR, dito lang po sa May Ligarda, meron po sila mga specific na qualifications na kailangan po, papasok po kayo sa mga qualifications na po na yun. Kayo po ay isang mag-aaral? Kayo ba ang, ikaw ba ang nag-apply for SAP o ang iyong mga magulang? First year college pa lang po ako. Okay. Ikaw ba yung nag-apply o yung mga magulang mo doon sa SAP? Ako po, ma'am. Ikaw? Ako po, ma'am. Bakit ikaw ang nag-apply? Hindi ba dapat ang mga magulang mo? Wala ka bang mga magulang, Jen? Wait po, hindi ko po marinig. Nag-apply po saan? Sa SAP. Mag-a-apply ka pa lang ba? May binaba pong survey ang PLM po. Doon po kami nagsagot. Ang pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ikaw ba ay mag-aaral ng pamantasan ng lungsod ng Maynila? Opo, ma'am. May binaba silang survey. Opo. Ano po ang katanungan natin doon sa survey po? Bali po, ito po, last question na po. Isa po kasi sa, sa requirements po doon ay voters registration form po ng isang estudyante. Okay. Kapag minor po, voters registration po ng magulang ang pwede. Okay. Pero, ako po ay hindi na isang minor. Ilang taon ka na? At according po sa 20 po. Okay. At according po sa COMELEC, hindi pa po applicable yung mga applicable na kumuha ng voters registration record ang mga bagong rehistrado po. So ano po kayong other document na maaaring maipasa para po sa SAP? Yun ho ba isa sa mga requirements ng SAP po? Opo. Opo, ma'am. Mas maigi po siguro, Miss Jen, na ang mga magulang mo ang mag-apply sa SAP para po mas matugunan po nila yung mga kailangan nyo pong requirements. Kasi nga, gaya na rin ang sabi nyo, hindi pa ho applicable to sa inyo. Tama ho? Opo. So, mas maganda po, Miss Jen, na yung mga magulang mo ang mag-apply for SAP. Okay po, ma'am. Sige po. Okay po. Thank you po. Thank you rin, Miss Jen. Meron pa bang ibang katanungan? Wala na po. So, dahil tapos na po ang atin pong mga updates, sa shout out na naman tayo. Nung kasama ho ako ni Maris ko, nung nagka-capital report po kami at may mga audience po kami, doon pa po kami sa kabila. Ito po yung portion na laging binibigay sa akin ni Mayor Isko. Yung shout out portion. So, isa-isahin ko na lang po Happy birthday kay Tatay Mago Lorenzo. Wow, 70th birthday na po niya. Bukas, Sabado. Happy birthday po sa inyo. Mag-iingat po kayo. Medyo iwas-iwas muna ang masyadong engranding celebration. Although milestone po yan, yung 70. Pero ingat lang po. Bawal pa po ang mass gathering. Diba? Happy birthday po kay Revo Vergara. Advance happy birthday kay Fides, ang secretary ng Barangay 230. Advance happy birthday po kay Ernie Sales. Happy birthday kay Aisel Librando. Happy birthday Yesha Lacson. Ano ba ito? Pamangkin ba ito ni Director Marlon Lacson? Parang pamangkin yata niya to eh. Happy birthday kay Edith Manlangit. Michael Abisede, happy birthday po kay Lani V. Lim. Hope to see you soon. Happy birthday po kay Chairman Levi Miguel. Happy birthday, Che. Happy birthday kay... Tapos na to Nagpapabati pa. Uy, Eric, nagpapabati ka. Eric Honrado Junicio. Happy birthday, Eric. Kahit tapos na ang birthday mo.
Happy birthday kay Miss Lot Surat, ang Administrative Officer of the College of Arts and Science, UP Manila. Happy birthday po kay Mamang Belen Resulta, 87th birthday. Wow! Alam niyo ho, bihira na po nakakaabot ng 87. Pero happy birthday po, Mamang Belen Resulta. Happy birthday po kay Richard Dolina of Complete Solution Pharmacy. Belated happy birthday po kay Yoga Velez ng Santa Ana, Manila. Happy birthday kay Gladys at Patrick Labayan ng Santa Ana, Manila. Happy birthday po kay Lynn Krisha Daniel Paet at Leonor Caitiles. Belated happy birthday Jean Kiming. Belated happy birthday Marlene De Jesus. Belated happy birthday kay Zaza Kaluya. And belated happy birthday kay Edgar Francisco. Taos-puso pong nagpapasalamat ang lungsod ng Maynila sa mga establishmento na lumahok at sa mga taong sumuporta sa ating programang Manila Restaurant Week na isinagawa po natin noong September 20 hanggang October 4. 2 linggo po natin itong isinagawa at masaya po nating ipinababatid na naging maganda ang bunga nito. At dahil po dyan, ay magpaparaffle tayo sa ating mga masugid na sumuporta sa ating pong programa. Ngayon pa lamang po, ay binabati na natin ang lahat ng mapapalad na mananalo sa ating inihandang mga papremyo. Ano-ano ba itong mga inihanda natin, mga papremyo? Ba, madami-dami to. Bigatin ang ating Grand Raffle Prizes. 5 Huawei MatePad Tablet T8. 2 Avita Laptops. 2 55 flat screen LED TV. 1 Dyson Digital Slim Vacuum Cleaner. Mahal to, oh. Mahal to. At 1 Dyson Ball Multi-Floor Cleaner. And of course, ang grand prize, bigatin, 1 brand new Yamaha NMAX 155. Wow! Siyempre, lahat po ito pinagpaguran ni Ka Levy Pagundo ng Bureau of Permits. Congratulations, Ka Levy, sa napaka-successful po na launch nyo ng atin pong Restaurant Week. Siyempre, kasama po ang DTCAM na pinamumunuan naman ni Director Charlie Dungo. So, ako ba ay ano na? Magra-raffle na ba tayo? Habang inaayos, gusto nyo ay pasasalamatan ko muna yung mga nag-donate sa atin, ha? Alam nyo po, napakaswerte ng lungsod ng Maynila na halos po linggo-linggo ay walang sawa pong mga tumutulong sa atin na mga pribadong individual, korporasyon, yung mga pangangailangan po natin para po sa ating mga ospital ay binibigay po sa atin. Maraming salamat po. Hindi po namin alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Lagi nga po namin sinasabi, lalo na po ni Yorme Isko, na isasama na lang po namin kayo sa amin pong mga panalangin na sana po ay lalo pa ho kayong palakasin at ilayo po kayo sa kahit anong panganib dahil po sa mga magaganda po nyong nagagawa at sa pagtulong po nyo sa aming lungsod. So, bago ho yan, itutuloy ang ating donation. Paano ko gagawin itong paiikutin natin? Okay, so kung saan po tumama yung atin pong arrow, yun po ang mananalo. Tama ho ba? Okay, so ano bang una natin ipaparaffle? Yung 5 Huawei MatePad T8 tablet. Diba? Yan, pwede na ba ako? Pwede na ako model ng Huawei. Pwede na? Pwede na.
Sa mga gustong kumuha sa akin model, kahit yung mga daliri ko, maganda daliri ko. O sige, start na tayo. Ang unang mananalo ng Huawei Mate T8. Wow! 3015. Sino ba ang 3015? Oh! Ang nanalo ng unang Huawei tablet ay si Jeloboy Ortega. Congratulations po sa inyo, Mr. Jeloboy Ortega. Next. Palakpakan. Ang susunod po naman nanalo. Tumigil na. Ay, yun na ba? 10, tama ba yan? 1049. Mr. Sean Patrick Gabriel. Congratulations po, another Huawei MatePad tablet. Yan. So, dalawa na po nananalo. Ang susunod na mananalo ng ating tablet. Ako ba wala pangalan ko dito? Joke lang. Ano yan? May technical difficulties ba tayo? Wala pa? Oh. At habang nag-aantay tayo ulit, babasahin ko muna itong mga donations. Siyempre po, meron po tayong donation galing kay MMDA Chairman Danilo D. Lim and GM ng MMDA Jojo Garcia Jr. Gift bread and rum cake. From Mayor Macalino, 5 tinapang bangus. From Prima Donor milk tea and shawarma. Yum, yum, yum. Sarap, sarap, sarap. Diba? From Mr. Piero A. Talag of Ken Mitch Marketing Inc. 1,200 face mask. Yan po yung yung Pinoy mask. Binigyan din po ako niyan. Makapal makapal siya. Maganda. Maraming salamat po. From Pinoy Greens, fruit juices from Pinoy Greens, located at 1935 San Pascual Street, Paco, Manila. Pinoy Greens. From Vino Arsan Enterprises, red wine naman po. Ang may-ari si Mr. Arturo Olarte ng Vino Arsan Enterprises. Tapos yung All Out Wings and 03 Milk Tea. Galing naman po para ho kay Yorme yan. Located at Kahilom 2, Pandacan, Manila. Maraming salamat po. Food packs from Sheraton Manila Bay Hotel. Maraming salamat po. Nakatanggap din po ako niyan. Maraming salamat po. Iniimbitan nga po kami ni Yorme Isko na kami na naman po ang mag-light ng Christmas tree ng Sheraton come November 5. Pastillas products from Rads. Maraming salamat po. 200 pieces of food packs, 2 gallons of sanitizer, disinfectant, 60 pieces of KN95 mask, 80 pieces face shield, which were donated sa Rasak Covered Court ng Samahang Bisaya Recto Chapter. Maraming salamat po sa inyo. Project Topsy Cares, 100 food packs para po sa mga empleyado ng Santa Ana Hospital. Galing naman po sa Department of Health, DOH, 3 unit of oxygen concentrator para po sa Santa Ana Hospital. Maraming salamat po. Former Councilor Bernardito C. Ang, now of Secretary to the Office of the Mayor,
para po sa food packs na binigay po niya sa Ospital ng Maynila. Maraming salamat po, Secretary Bernie Ang. Galing naman po sa GMA Kapuso Foundation, medicines po para sa mga pasyente natin sa Ospital ng Maynila Medical Center. Maraming salamat po sa inyo. Galing naman po sa World Vision Philippines, ang atin pong personal protective equipment, so PPE, again, para po sa Ospital ng Maynila, healthcare workers. Galing naman po kay Mr. Nelson Guevara, ang External Affairs Chairman ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry, Secretary Bernie Ang, Congressman John Marvin Yul Servonieto, Kong Yul. Food packs po and pastries para naman po sa Jose Abad Santos General Hospital, sa JustGen po. Maraming salamat. Kay Miss Elizabeth Lee Chua, care of Dr. Celi Aguilera, food packs for Santa Ana Hospital. Philippine Red Cross, through Miss Christina Remilin, 100 packs of food packs donated to Rasak. Galing naman po sa Dagupan PCP, assorted vegetable again, para po sa ating mga street dwellers sa Rasak covered court. Office of the Vice President Leni Robredo, 190 food packs, okoy and rice, 600 pieces of mineral water, 50 pieces of socks for the seniors, 3 boxes of adult diapers, 2 boxes of baby diapers, donated naman po sa Canonigo Court. Mr. Jason De Leon, 6 sacks of assorted used clothing, donated again to Rasak Covered Court. Maraming salamat po sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, 130 food packs, Hatsilog, 130 pieces of face mask, 130 pieces of cesto, and 100 pieces of face shield, again for the Canonigo Court. Chairman Richmond Liu and Chairman Jaime Mocom of Barangay 285, 100 food packs, again donated at Rasak. Kariton ng Pag-asa through Mr. Ian Mark Areval, Genesis Abrigo, and Hannah De Jesus, 100 pieces of food packs, bottled water, and face mask, again donated to Rasak. Heaven's Touch Cuisine through Reggie Piadoce, 200 pieces food packs, and 71 packs of gardenia bread donated to Rasak. Mel Nebrida, t-shirts, Puso ng Maynila 2nd anniversary. Rapid Gen Inc., supported by Haitian International and LifeLink Diagnostic Supply. Nagbigay po sila nung Lunes during our flag ceremony ng 1,000 COVID-19 AG antigen test kits and YG Tom's antivirus zinc film. Christine Taksuan, nagbigay po ng Jollibee novelty gift. Add Me to Basket, face shield by Add Me to Basket. Nagkaroon din po ako nito. Maraming salamat po. Ang contact number po nila 0966-884-4733. Facebook and Shopee, Add Me to Basket. Yan po yung kanilang mga face shield. 2655 Revel Bars, sarap. Maraming salamat po. And Sushify, para po sa kanilang Sushi Bake Facebook page _Sushify. Maraming salamat po sa inyo. Other donations po, Tondo Plant and Tree Nursery, donation din po sa atin. And then, other donations, 50 food packs from Swiss Bell Hotel Blue Lane, and 50 packs of bread loaf donated to Canonigo from Welcome House. Si Mr. Peewee Altamera po ay nagbigay ng 100 pieces of sandwich donated again to Canonigo.
Irish Sule, 1 box of used clothing donated again to Canonigo. And Mr. Patrick DJ Jimenez, 140 pieces of food packs, again, donated to Canonigo. Muli po ang amin pong taus-pusong pasasalamat sa lahat po ng mga walang sawang nagbibigay po sa atin ng tulong, lalo na po sa atin pong mga street dwellers po sa Rasak at sa Canonigo Court. Maraming salamat po sa inyo. At ngayon po ay babalik na tayo. Pwede na ba tayong bumalik sa atin pong raffle or ang ating pong mga raffle para po sa ating Manila Restaurant Week? Ang mananalo ng ikatlong Huawei tablet ay si... Pwede na sumayo si Huawei. Number 908. Mr. Dennis De Los Santos, congratulations po sa inyo. Kayo po nanalo ng ikatlong Huawei MatePad tablet. Next, isa pang Huawei MatePad tablet. Number 3125. Mosquete Gilwin. Tama ba ako ng pagkakasabi ng pangalan nyo? Mosquete Gilwin. Congratulations po sa inyo. And last, na makakatanggap po ng tablet, Delma Aureliana, congratulations po sa inyo. Yan po ang nanalo ng 50 Huawei MatePad Tablet T8. Ngayon naman po, dadako tayo sa mananalo ng 2 Avita laptops. Start na tayo? Avita laptop, ang nanalo ay 4116. Jesseline Willow Canyo, congratulations po, kayo ang nanalo ng unang Avita laptop. Isa pang mananalo ng laptop. Ano nga yan? 51. 4051. Wala siya dito. Again. 2109. Congratulations, Mr. Faustino Mercado. Congratulations po. Kayo ang nanalo ng ikalawang Avita laptop. At ngayon po, wow! Palaki ng palaki. Pamahal ng pamahal. 2 55 flat screen LED TV. Sino kaya ang mananalo ng flat screen 55-inch LED TV? Mr. Aldrin Balderas, congratulations! Kayo po ay nanalo ng 55-inch flat screen LED TV. Isa pa, no?
Ilan ba to? O, isa pang flat screen LED TV. Ang nanalo ay si Miss Janice Camacho, 3065. Another winner of our flat screen LED TV. Next. Meron pa tayong, ilan pa ba? 3 pa, no? Tama na. Ilang dalawang TV na, di ba? Yes. Tapos dalawa na rin po. Ilan na yung Dyson? 2 po. Isang Dyson Digital Slim Vacuum Cleaner. Wala pa? Isa pa lang wala pa. Meron pa tayong 3 prizes. Isang Dyson Digital Slim Vacuum Cleaner at isang Dyson Ball Multi-Floor Cleaner. And of course, a brand new Yamaha NMAX 155. Magsa-start na ba? Ay, 2 na lang to. 3 pa prices natin. Pwede ba akin na lang yung isa? Nga pala ho, habang inaayos pa po natin yung 3 huling mananalo, gusto ko pong pasalamatan lahat po ng tumulong para maging tagumpay po ang ating targeted mass swabbing test. Una-una po, syempre, ang bumubuo po ng atin pong mga team, galing po sa Manila Health Department at Santa Ana Hospital, ang atin pong mga medtechs, ang atin pong mga barangay health workers, ang atin po mga ambulance drivers na kung sino po sila po yung kumukuha ng atin pong mga test kits at dinadala po sa Santa Ana Hospital. And of course po yung Santa Ana Hospital ang bumubuo po ng ating molecular laboratory sa pangunguna po ng atin pong molecular pathologist, Dr. Kai de los Reyes. Siyempre po ang ating pong direktor sa Santa Ana Hospital. Lahat po ng mga medtech at lahat po ng mga tumulong, pati po ang si Ka Dennis Viaje po ng MTPB, na kung sila po ang humimok sa atin po mga tricycle drivers at mga jeepney drivers na magpa-test po sila. Sa atin po mga kapulisan na siniguro po na magkakaroon pa rin po tayo ng social distancing at magiging peaceful po ang sinagawa nating mass testing. Of course, ang bumubuo po ng ating pong market administration sa pangunguna po ni Ma'am Sinaida Mapoy po, lahat po ng mga vendors sa retail market, at lahat po ng tumulong para po maging tagumpay po ang atin pong unang linggo ng atin pong mass swab testing po. Siyempre, MHD sa pangunguna po ng aking ex-boyfriend, baka makalimutan ko pa siyang batiin, Dr. Arnold Pangan, na ngayon po ay asawa ko na. Napakaswerte niya, ako na pangasawa niya. Ang ganda-ganda niya. Ang ganda-ganda ko pala. Anyway, tuloy na ba? Pwede na ba? Ito po yung winner ng isa. And then last. Okay. Ang nanalo po ng Dyson Ball Multicolor, tama? Dyson Ball Multicolor Floor Cleaner ay ang number 4051, si Mr. Kenneth Alegre. Congratulations po. Okay, 2 na lang.
ang Dyson Digital Slim Vacuum Cleaner, and of course, the grand prize, ang atin pong brand new Yamaha NMAX 155. So, ikutin na po ang ruleta. Ang nanalo ng Dyson Digital Slim Vacuum Cleaner ay si Miss Eva Marie Pangaliman. 3039. Congratulations po sa inyo. So, which means, ang nanalo po ng ating grand prize na isang brand new Yamaha NMAX 155 ay ang number 4078. Miss ba to? Sydney Camacho. Ay, Sydney Gomez. Sorry. Sydney Gomez. 4078. Congratulations po. Saan ba nila makukuha itong kanilang mga premyo? Makukuha po nyo ang inyo pong napanalunan sa Bureau of Permits dito po sa Manila City Hall kay Mr. Levi Facundo po. Muli po sa lahat po na nagwagi, congratulations po sa inyong lahat. You can claim your prize po. Come Monday, ka Levi, tama ba? Monday po, bukas sa kanila pong tanggapan, 8 to 5. Maraming salamat po, ka Levi, at marami na naman kayo napasaya. At syempre po, pasasalamat po sa lahat po ng mga nakasama namin para po maging matagumpay ang ating Restaurant Week. Maraming salamat po. So, I think, tapos na po tayo sa isa na naman pong naging makabuluhan na linggo po sa ating mga buhay dito po sa lungsod ng Maynila. Lagi-lagi na lang po naming ipinapaalala sa inyo, lalong-lalo na po ng ating pong butihing Yorme Isko Moreno Dumagoso. Paalala lamang po na meron pa rin pong COVID sa lungsod ng Maynila. Kailangan po nating pag-ingatan ang ating mga sarili. Ako naman po bilang isang doktora at katuwang po ng inyong minamahal na Yorme Isko ay nagpapaalala sa inyo ng 3 mahalagang bagay. Unang-una po, lagi po tayong magsusuot ng face mask because mask is a must. Yan po ang ating pangunahing proteksyon. At kung kakayanin naman po natin, sana po ay magdagdag na po tayo ng protection pa by using a face shield. Alam niyo po, napakarami pong nagbibigay sa atin ng face shield. Noong isang araw lang po, 50,000. Kahapon, 50,000 po na face shield ang ipinagkaloob po sa atin ng Hengde. At yun po ay agaran pong ipinabigay ng ating pong butihing Yorme sa ating pong mga vendors, sa ating pong mga tanod, barangay officials, at lahat po ng nangangailangan. Hindi na po nyo kailangan pang bumili. Ito po ay libreng ipinagkakaloob sa inyo ng ating pong lungsod. Pangalawa po, physical distancing. Napaka-importante po niyan. 1 metro po, mas maigi, 2 metro po ang layo po natin sa isa't isa, lalong-lalo na po kung hindi po nating maiiwasang lumabas. At pangatlo po, lagi po tayong maghuhugas ng ating mga kamay. Mga 3 simpleng bagay lang po na makakatulong po para maproteksyonan natin ang ating sarili at ang ating pong mga mahal sa buhay. So muli po, pagkakatandaan nyo, lagi po tayong mag-iingat. May COVID pa rin po sa ating lungsod at sa iba pa rin pong lungsod at sa buong Pilipinas. Kaya po, lagi po nyong pagkakaingatan ang inyong mga sarili.
At dalangin po namin na sana po ay maiwas kayo ng ating Panginoon sa anumang kapahamakan. Muli po, maraming salamat sa ngalan po ng ating buting alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa akin ngayong hapon. At sana po ay nabigyan ko ng hustisya ang lingguhang Capital Report. Maraming salamat. Tapos na po. Manila, God first. Thank you.